Mendoza, at sa'yo rin Sis Ana Marie Fabricante Meeting, at sa'yo rin Picoy TV, at sa'yo rin Mayet Calao. So salamat po sa inyong mga panonood. So kung gusto mong ma-shoutout guys, is mag-comment ka lang dyan sa baba na pa-shoutout Ransky para sa ating next video ay ma-shoutout na kita. At kung mayroon kayong katanungan guys, is mag-comment lang rin kayo dyan sa baba. So yung ituturo natin ngayon guys ay napaka-basic ulit na skirting. So sa mga beginner dyan is huwag kayong mag-alala kasi napakadali lang ng skirting na ito. So huwag na nating patagalin pa, so magsimula na agad tayo. Okay, so ito yung table na lalagyan natin ng design. So yung haba ng table na ito is 1 1/2 yards and 2 inches. So yan yung eksakto na sukat ng table natin. So ito yung tela na gagamitin natin ngayon guys. So Alpha Gina yung gamit natin. So mumurahing tela lang ito. So 15 yards, bumili na tayo ng 15 yards guys. So pero hindi pa natin alam guys kung ilan ba yung magagamit natin na yarda dito sa ating design ngayon. So mamaya sasabihin natin kung ilan ba yung nagamit dito. At yung tablecloth naman natin guys, yan, pitch wheel yung ginamit natin dito, pero pwede rin ito guys. So ito lang yung ginamit ko kasi all purpose na kasi ito. So hindi na medyo nakikita yung mga itsura ng lamesa natin sa ilalim. So kahit marumi or wala ng pintura, so hindi na siya makikita halos. May allowance dito ng mga 2 dangkal. So sobra ito ng 2 dangkal dito at 2 dangkal doon sa kabila. So ito naman yung ginagamit natin na pin. So mura lang ito guys, 12 pesos lang yung isang pad nito. So paano ba itamtax itong cloth natin? So nasa sa inyo guys kung ano yung paraan na gagamitin nyo. So ito yung paraan natin. So dito guys, ganyan lang natin dito sa kanto. Ayan, pag ganyan. Tapos tutusukin natin ng tamtax. Ganyan. Ayan na. So, gaganyan lang natin guys. So, parang iikot natin siya ganyan. So, tamtax natin sa ilalim. So, hindi natin itatamtax dito sa gilid kasi mamaya baka makaistorbo sa ating gagawing skirt mamaya. So, dito naman guys ay hihilahin natin kaunti. Yan. So, bakit hihilahin natin? Para mamaya hindi bababa yung skirt na gagawin natin or design. So, hihilahin natin kaunti. Yan. Tapos, tamtax natin dito sa ilalim. Yan. So, yung dito guys, magkatulad rin dito sa kabilang dulo. At doon rin sa likod, ganoon pa rin dito, katulad lang. So tulad pa rin ng dati guys, lalagyan muna natin dito ng takip. Pero dito tayo sa harap magdi-design. So ayan, pinin lang natin siya dito at saka dito. So magdi-design na tayo. So dito na tayo guys, so ito na yung tela natin. So pinina natin siya dito at saka doon. So dito guys is gagawa tayo ng 3 pleats na tig 4 inches. So paano ba gawin yung pleats na yan? So napakadali lang guys. So ito yung roller natin sa mga beginners dyan. Yan, so ilagay lang natin yung ating roller dyan pag ganyan. Tapos itong tela natin is ipaganyan lang natin. So itong 4 inches, yung katapat ng 4 inches is dudukutin lang natin pabalik. Pag ganyan lang guys, ayan. At tapos ipin natin siya dito. Ayan, so ganyan lang guys, oh. Ayan, tapos dudukutin pabalik. Yan, sa mga beginners po ito guys, ha. Sa mga marunong na is hindi na to kailangan. Ayan guys, so ipin na natin siya. So magkatabi yung pin na pinin natin dito ha, at saka ito. Yan, dapat magkatabi sila talaga. Tapos itusok natin siya kasama itong tablecloth natin. Ilabas natin yung dulo. Tapos ibalik natin sa ilalim itong pin natin. Ayan, para walang makitang dulo kasi nakakatakot tignan kung mayroon nakausling dulo, baka may matusok pa. Okay, so nakatago na yung dulo. Ayan, kasi open place lang kasi ito guys, so makikita ng tao kung hindi yan natago sa ilalim. So ayan, paggawa na tayo ng isa. So napakadali lang, di ba? So ganyan rin guys, pwede rin itabi mo na lang tong dalawa, iganyan mo, tapos ayan na, paggawa ka ng ganyan. So yung atin lang is ganun pa rin yung gagawin natin. So nasa sa inyo rin yun guys kung ano yung comfortable ninyo. So dito guys is ganun pa rin. Ayan, 4 inches dito, pabalik. Ayan, so ipin natin. So ganun pa rin guys yung pagpin, patusok, kasama yung cloth, palabas yung dulo, tapos pabalik sa loob. Ayan, yan yung technique sa pagpipin guys, kasi pag hindi mo yan maibalik dito sa labas, is nandun lang tinusok mo, is matatanggal lang rin siya. Pero ito hindi na yan matatanggal guys. Ayan, oh, mahirap na yan tanggalin. So ayan, nakagawa na tayo ng dalawa, so kulang pa tayo ng isa. Yan, ganun pa rin. So ayan, gawa na tayo ng 3. So ayan, okay na itong 3 natin dito. So dito naman sa pagitan niya, so 4 inches ito ay 8 inches. So hanggang dito yan guys. So
ipin natin. So, ayan, 8 inches. So, ipin muna natin. Yan ha, 8 inches dito guys ha. Yung pagpin guys, katulad lang rin dito. Patusok, palabas at pabalik sa loob. Sama yung cloth. Yan. So, dito naman guys, ay gagawa ulit tayo ng mga ganito. So, napakasimple lang, diba? So, gagawa lang ulit tayo ng mga ganito dito. Tsaka, kung matapos tayo nito, is mag-spacing ulit tayo ng ganito. Dito, 8 inches pa punta rito. Gagawa ulit tayo ng ganito. Tuloy-tuloy na yan guys. Kahit ano, gaano kalapad or kahaba yung table mo, is pwedeng-pwede ito na design. So, ganun pa rin guys. Gagawa tayo nito. So, ang pagsukat ko guys, is pwede lang paganyan ulit. So, didiinan ko lang dito sa 4 inches. Ayan. Tapos, ibalik ko yung tela. So, pwede na ako makapin ulit. Ayan. So, magkatabi-tabi talaga yung pin guys ha. O, ayan. So, i-focus natin yung camera para makita nyo maigi kung paano ba talaga natin pinin ito. So, ayan. So, nandito na tayo guys. So, nandito na tayo guys. So, magsukat tayo. Gagawa ulit tayo dito ng 4 inches na ganito. So, dudukutin ulit natin. Ayan. Tapos, ipin natin. So, yung pagpin guys, ganito lang. So, itusok natin siya. Ayan, kasama itong cloth natin, itong puti. Tapos, palabas yung dulo. Dapat nakalabas talaga yung dulo guys. Saka mo ibalik doon sa ilalim. So, ayan. So, isa pa guys, isang tips ulit dito. So, dito naman guys, ay papakita natin. So, ganyan yan. So, dapat guys, nakaganyan talaga itong pin natin. Ayan. So, parang dito na siya, maliit na lang yung space niya dito sa ibabaw. Hindi nakaganon guys. Hindi nakaganyan. So, dapat walang ganito dito sa ibabaw niya pag ginanyan natin. Ayan. So, dapat nakaganon talaga dito talaga sa bandang ibabaw. Ayan. Ayan. So, ganyan lang guys. So, ipapas forward na lang natin para madali tayong matapos. So, ayan guys. Natapos na tayo sa ating mga pleats. Ayan na yung itsura niya. So, dito na tayo sa ating next step. So, dito na tayo guys. So, itong tatlo na ginawang pleats natin ay pagsama natin sila gamit yung pin. So, susukatin muna natin ng 4 inches. Ayan, 4 inches punta rito. Ayan. So, isasama natin silang tatlo. Ayan. So, ipipin natin siya. So, yung pagpin guys is pahiga. Tutusukin muna natin silang tatlo. Ayan. Silang tatlo guys ha. Ayan. Tapos, ibalik natin yung pin palabas dito. Ayan. Nakalabas na. So, ganyan na yung itsura niya. Pahiga. Tapos, itong dulo guys ay ipapasok natin doon sa loob. So, ayan. So, ganyan lang kadali guys. So, ayan ang itsura niya. So, dito naman sa kabila. Ganun rin. Sukat tayo ng 4 inches. So, dito. Tapos, ayusin natin. So, isasama natin silang tatlo. Ipin natin. Pahiga. Tapos, papalik. Tapos yung dulo. Tapos, pasok sa ilalim. So, ayan. So, ganyan na yung itsura niya. So, ipapas forward na lang natin guys para madali tayong matapos. So, ayan. Natapos na nating mapin lahat. So, dito naman tayo sa parting ibaba niya. Dito naman guys ay itong kabila at kabila ng pleats natin ay isasama natin sila. So, gamit pa rin yung pin. So, yung pagpin natin guys is katulad lang rin dito. So, gaganitohin lang natin guys. So, ayusin natin. Yan. Tapos, ganyan na. So, isasama lang natin silang dalawa. Tapos, ipin natin. Kabila, ganun din yung gagawin natin. Yung magkabilaan guys ay didikit natin at ipin na natin. Ayan. So ayan na yung itsura nya. So dito na tayo sa ating last part guys. So dito guys ay papasok lang natin silang lahat ng ginawa nating pleats. Yan. Ito naman. So
So kung gusto mo pa ng iba pang mga design is pumunta ka lang sa ating page or channel. So naka-playlist na yan, so hindi ka na mahirapan pang maghanap. So ako pala si Renz Tutorial guys, and